Magandang araw mga bata! Masaya akong makita kayong muli. Halina't simulan natin ang ating aralin. Tandaan, manood ng maayos at makinig mabuti. Maaaring magtanong sa mga nakatatandang kasama mo sa bahay kapag merong hindi naintindihan. Tayo ay nasa ika-4 na markahan, Module 5. Ating pag-aaralan ang dahilan at epekto ng isang pangyayari at sitwasyon. Ngayong araw, tayo ay nasa unang aralin, dahilan at epekto ng kalamidad. Sisimulan natin ang ating aralin sa pamamagitan ng pakikinig sa maikling kwento na pinamagatang Mga Nararanasang Kalamidad sa Pamayanan ni Rubilin B. Pajardo. Sa maliit na baryo sa Barangay San Juan, sa lungsod ng San Jose, ay makikita ang isang kabundukan na maraming punong kahoy. Kung matatanaw mo ito sa malayo, ito ay kulay berde dahil sa dami ng puno na nakatanim dito. Subalit isang araw, may mga dumating na mga kaingero. Wala silang ginawa kundi mamutol ang mga punong kahoy nito. Sinusunog at ginagawa nilang uli ng mga kahoy nito. Nakalbo ang kabundukan at sa tuwing umuulan at bumabagyo ay gumuguho ang mga lupa nito. Sa tuwing makakaranas ng paglindol ay gumuguho ang lupa dahil wala ng mga puno ang kinakapitan at nagpapatatag dito. Sa panahong ito, dapat tayong mag-ingat at maging alerto. Kinakailangan na makiisa tayo sa mga programa ng gobyerno upang mapanatili ang kagandahan at kalinisan ng kabundukan. Napakinggan niyo bang mabuti ang kwento mga bata? Mahusay! Subukan ninyong sagutin ang mga sumusunod. Una, ano ang ginawa ng mga kaingero sa mga punong kahoy sa kabundukan? Pangalawa, bakit gumuho ang lupa sa kabundukan? Pangatlo, ano ang mga dapat natin gawin sa oras ng kalamidad? Mahusay! Tunay nga pinakinggan ninyong mabuti ang maikling kwento. Bago natin simulan ang ating mga gawain, halina tukuyin natin kung ano ang kalamidad at ang iba't ibang uri nito. Ano ang kalamidad? Ang kalamidad ay ang mga pangyayari o kaganapang nagdudulot ng malaking kapinsala sa mga tao at komunidad. Iba't ibang uri ng kalamidad. Bagyo. Ang bagyo ay namumuong sama ng panahon na may kasamang malakas na hangin at may dalang malakas na ulan. Ang lindol ay isang biglaan at mabilis sa pagyanig at pag-uga ng lupa. Ang landslide naman ay ang pagguho ng lupa, bato o putik mula sa mataas na lugar. Ang pagputok ng bulkan ay likas na pangyayari na maaaring maging sakuna. Ito ay magkakaroon ng malawak at negatibong epekto sa tao, hayop at kalikasan. Ang daluyong naman ay pag-angat ng tubig dagat dahil sa malakas na hangin na dala ng bagyo. Ang mga epekto ng kalamidad ay ang mga sumusunod. Matinding pagbaha, pagkasira ng mga tahanan at ari-arian, pagguho ng lupa, pagkawasak ng mga likas na yaman. Ngayon ay natutunan mo na ang mga dahilan at epekto ng kalamidad. Maaari nyo nang sagutin ang mga gawain na makikita nyo sa inyong mga module. Suriin. Panuto. Lagyan ng hugis at sulok ang mga larawan kung ito ay epekto ng kalamidad. Gawin ito sa kalakip na sagutang papel. Pagyamanin. Panuto. Lagyan ng check ang larawan na nagpapakita ng dahilan at epekto ng kalamidad.
at X naman kung hindi. Gawin ito sa kalakip na sagutang papel. Una, dahil sa lindol. Pangalawa, dahil nahulog ang ice cream. Pangatlo, dahil sa bagyo. Pang-apat, dahil sa sunog. Panglima, dahil naligo sa ulan. Isa-isip. Tandaan, ang dahilan at epekto ng kalamidad ay nagdudulot ng pagkasira ng tirahan at pagkamatay ng maraming tao. Isagawa, panuto, bilugan ang larawan na nagpapakita ng dahilan at epekto ng kalamidad. Gawin ito sa kalakip na sagutang papel. Una, dahil sa pagputok ng bulkan. Pangalawa, dahil sa pagguho ng lupa. Pangatlo, dahil sa pagbaha. Ika-apat, dahil sa kaarawan ni Lito. Ika-lima, dahil kumain ng candy si Marco. Tunay ngang kasiyasiyang pinamalas na husay at talino sa ating aralin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!